Samantala, ipinaubayan na ng punong ehekutibo ng bansa sa Department of Justice o DOJ at maging sa National Bureau of Investigation o NBI ang gagawing investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng pulveron video. Sa kabilang dako naman, hindi direktang nasagot ng Malacanang kung magpapasailalim sa hair follicle test ang Pangulong Marcos Jr. para matuldukan na ang naturang issue. Eden Santos sa balita. Nagbabala ang Malacanang na sasampahan ng kaso ang mga nasa likod ng pulveron video umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ipauubaya ng Pangulo sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ang pag-iimbestiga sa pagkalat ng pulveron video. Una rito, muling nabuhay ang controversial na video matapos ihayag ng isang vlogger na si Pebbles Cunanan sa pagdinig ng TRICOM ng House of Representatives na si Attorney Harry Roque, ang anyay mastermind sa pagkalat ng pulveron video. Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso. Kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Pero inamin din ni Castro sa press briefing na dati na itong inimbestigahan ng Philippine National Police at ng NBI. Tatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. Pero sa tanong kung wala bang plano ang Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test para matuldukan na ang issue, tila nagmistulang reporter na rin si Castro. Sino po ba ang humihingi? Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Yan, Sino po in Madam particular? Yusek. Na po napanood niyo po? Sigurong, Ikaw na po ba? sige po. Kayo po ang humihingi? po, Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Sa briefing ay si Castro na rin ang nagsabi na nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa Pangulo. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.